Lumipad ako patungong Maynila nang walang paalam. Puno ng pangarap na masayang muling pagkikita. Pero nasalubong ko ang anak kong si Maria Luz na naghihingalo ng mag-isa sa ICU. Samantala, ang asawa niya ay nagpapasarap sa isang mamahaling yacht. Ginagastos ang pera ko sa tiyampag at kasiyahan. Galit na galit sa pagtataksil niya. Iniwan ko siyang walang-wala. Isang oras lang ang lumipas, nawala na ang katinuan niya. At doon pa lang talaga nagsisimula ang kwento. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman po sa channel at i-comment kung anong oras na diyan sa inyo ngayon. Hinugot ko ang cellphone ko habang bumababa na ang eroplano papuntang NAIA. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri ko habang nagtatype. Landing in 20 minutes. Ito ang pinakamalaking sorpresa ng buhay niya. Parang pangako ang send button na tiyak kong matutupad. 3 taon, napakatagal na. Ang laawan sa pitaka ko'y kupas na sa gilid sa kakahawak. Si Maria Luz na tumatawa sa kusina niya. May alikabok ng harina sa buhok niyang itim. Si Emma naningisi-ngisi, kahit wala pang ngiping harap sa tabi niya. Si Jack na itinataas ang drawing niyang gawa sa crayon. Araw-araw ko iyang tinitingnan mula nang mamatay si Marta. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Ngayon, may ginagawa na ako sa sakit sa dibdib ko. Mga kababayan, nagsisimula na po ang final approach natin sa Ninoy Aquino International Airport. Mahigpit na hinawakan ng mga nakalipas ko ng kamay ang armrest, habang dumadaloy sa katawan ko ang pamilyar na pananabik. Noong huling beses akong magbigay ng sorpresa, ay sa ika-negatibo 50 kaarawan ni Marta. Parang ibang buhay na iyon. 5 taon ng dalamhati ang naging dahilan para maging estranghero ako kahit sa sariling anak. Pero ang boses ni Maria Luz noong huling tawag niya 3 buwan na ang nakaraan ay parang umuugong pa rin. Pagod lang po talaga ako, Tay. Sobrang pagod. May kung ano sa tono niya na nanatili sa akin. Parang kumakagat sa gilid ng isipan ko. Tahimik na tumutunog ang baggage, carousel, habang naghihintay ako. Pinapanood ang ibang pamilyang muling nagsasama-sama sa paligid ko. Isang batang ina ang buhat-buhat ang anak niya. Mag-asawang matatanda ang niyakap ang anak nilang lalaki. Maya-maya, kami na ni Maria Luz iyon. Maliban na lang na hindi niya alam na darating ako. Studio City po, pasensya na. Sabi ko habang sumasakay sa Grab. Ipinakita ko ang address sa driver. Pupuntahan ko ang anak ko. Hindi niya alam na darating ako. Ang sarap ng sorpresa. No, sagot niya sa may salitang Ingles na may punto. Habang pumasok sa traffic ng NAI. Sa amin sa Bicol, tuwang-tuwa kapag bigla akong dumating. Walang katapusang humaba ang EDSA sa harap namin. Nagsasayaw-sayaw ang mga puno ng akasya sa sariwang hanging Abril. Ganito pa rin ang Maynila mula noong huli akong pumunta. Malawak, puno ng araw, walang-wala sa maliit na bayan sa Quezon Province kung saan ko pinalaki si Maria Luz. Palagi siyang naakit sa mas malalaking bagay, mas matingkad na ilaw. Sabi ni Marta noon, manaraw sa akin ang adventurous spirit ng anak namin noong naniniwala pa ako sa pag-aabante. Tinawagan ko si Maria Luz ng 2 beses habang nasa biyahe. Daliri ko nakahover sa pangalan niya. Tapos binaba bago pa tumunog. Hindi, mas maganda talagang sorpresahin siya ng harapan. Sulit ang 4 na oras na biyahe at masakit na likod ko sa ngiti niyang makikita ko. Dito ba talaga? Huminto ang driver sa isang maayos na bahay na may puting shutter at maliit na hardin sa harap. Sakto. Binigyan ko siya ng cash, kinuha ang maliit kong bag, at tumayo sa bangketa habang umaandar siya palayo. Mainit ang sikat ng hapon sa balikat ko habang naglalakad ako papunta sa pinto. Paulit-ulit na sinasabi sa isip ko kung ano ang sasabihin ko. Baka magsimula ako sa biro tungkol sa matandang tatay na natuto ring mag-book ng ticket online. O baka buksan ko lang ang mga braso ko at hintayin siyang tumakbo papunta sa akin katulad noong 8 taong gulang pa siya. Hinugot ko sa bag ang maliit na regalo. Kahoy na jewelry box na gawa ko sa garahe ko. Para mailagay ang singsing ng lola niya hanggang maging sapat na si Emma. Gustong-gusto sana ni Marta na maipasa iyon. Nakahanda na ang doorbell sa ilalim ng daliri ko. At sandali akong tumayo roon, tinatamasa ang pananabik. 3 taon ng tawag at text ang magiging tunay na yakap. Magkakasamang pagkain, kwentuhang harapan. Pinindot ko ang buton at narinig ko ang pamilyar na tunog sa loob. Tahimik. Pinindot ko ulit, mas matagal ngayon. Tumunog iyon sa isang bahay na parang walang tao. Sinundan ng parehong nakakabinging katahimikan. Maria Luz, si tatay to. Tawag ko habang kumakatok sa frame ng pinto. Baka nasa likod bahay sila o nasa taas at may malakas na tugtugan. Maingay ang mga bata. Baka hindi lang nila narinig. Tumagal ang katahimikan. Humakbang ako pabalik at tiningnang mabuti ang bahay sa unang pagkakataon.
Kayumanggi na ang mga gilid ng rosas malapit sa bintana sa harap. Nakakalat ang mga talulot sa daanan na parang iniwang konfeti. Kailan pa tumigil si Maria Luz sa pag-aalaga ng hardin niya? Nagpapadala pa siya sa akin ng litrato ng mga rosas niya tuwing tagsibol. Lumibot ako sa side gate, sumilip sa mga siwang papunta sa likod bahay. Walang laman ang mga upuan sa pasyo na natatakpan ng manipis na alikabok. At ang maliit na gulayan na ipinagmamalaki niya noon ay tuyo na at kayumanggi. May nakahigang tricycle ng bata malapit sa back door. Isang gulong pa rin ang umiikot ng marahan sa hangin. Kakaiba, bulong ko habang bumabalik sa front porch. Puno ng sobre at package ang mailbots. May mga nahulog pa sa lupa. Pinulot ko ang ilan. Bayarin sa kuryente mula 3 linggo na ang nakaraan. Fleer, isang package para kay Gino na parang ilang araw nang nakabuyangyang sa araw ng tagig. Ang pinakabago kong nakita ay 10 araw na ang nakalipas. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang pamilyar na instinct ng engineer. Kapag may sira ang sistema, palaging may lohikong paliwanag. Kailangan ko lang ng mas maraming datos. Itinapat ko ang mga palad ko sa bintana ng living room. Idiniin ang mukha ko sa salamin. Madilim sa loob, nakasara ang kurtina, walang galaw, walang tihi na nakabukas, walang tunog ng buhay pamilya. Parang inabandona ang bahay, pero kita ko pa rin ang mga pamilyar na hugis, ang isel ni Maria Luz sa sulok, ang laruan ni Jack na nakakalat sa coffee table. Pasensya na po, hinintay niyo po ba ang pamilya Reyes? Napalingon ako sa isang matandang babae na may sombrero at guwantes sa hardin. Papalapit mula sa katabing bahay, may gunting sa kamay. Opo, ako po si Harley Santos, tatay ni Maria Luz. Nakita niyo po ba sila kamakailan? Huminto siya, pinunasan ang noo sa likod ng kamay. Sa totoo lang, wala eh. Sobrang tahimik dito. Karaniwan naririnig ko ang mga bata sa umaga. Pero bigla siyang tumigil, tinitingnan ang mukha ko. Ayos lang po ba lahat? Sigurado naman po. Pero kahit sa akin hindi convincing ang boses ko. Siguro nagbakasyon sila. Bumisita sa mga kamag-anak. Hindi rin siya convinced. Sana nga ayos sila. Ang bait na pamilya. Habang bumabalik siya sa paghahardin, mabigat akong naupo sa hagdan ng front step ni Maria Luz. Hawak pa rin ang kahoy na jewelry box. Hindi magkakasya ang mga piraso. Dapat sinabi ni Maria Luz kung magbabakasyon sila sa huling tawag namin. Obsessed si Gino sa social media. Dapat may post siya kung saan man sila pupunta. Hinugot ko ang cellphone at nag-scroll sa Facebook ni Maria Luz. Ang huling post ay 6 na linggo na ang nakaraan. Larawan ng school project ni Emma. Bago iyon, 2 buwan ng tahimik. Ang anak kong dating nagpo-post ng bawat hapunan at weekend adventure ay biglang tumahimik. Lumalawak ang mga anino ng hapon habang nakaupo ako roon. Nakatitig sa tahimik na bahay. May tumakbong jogger na may AirPods. Lubos na nakatuon sa sariling mundo. Sa isang lugar sa kalsada, may umandar na lawnmower. Normal at nakakapanatag na tunog na lubos na salungat sa lumalaking takot sa dibdib ko. Tiningnan ko sa ilalim ng welcome mat. Pagkatapos ay hinipo ang gilid ng flower pot sa tabi ng pinto. Walang susi. Walang saysay na paikutin ang door knob. Nakalock, syempre. Sige, Harley, sabi ko ng malakas, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Huwag kang magpanik. May lohikong paliwanag. Pero habang nakaupo ako sa hagdan na iyon, napaligiran ng mga palatandaan ng pag-abandona at kapabayaan. Hindi ko maiwasan ang pakiramdam na ang sorpresa kong pagdalaw ay nagbunyag ng isang bagay na mas malala kaysa sa walang laman na bahay. Oras na para tawagan si Maria Luz. Nakahover ang hinlalaki ko sa kontak ni Maria Luz sandali bago ko pinindot. Nakikinig sa dial tone habang lumalaki ang anxiety ko. Isang ring, 2, 3, diretso sa voicemail. Si Maria Luz ito. Mag-iwan po kayo ng message. Tatawagan ko kayo agad. Ang masayang recorded voice niya ang nagpahitit ng dibdib ko. Binaba ko at agad na tinawagan ulit. Paihong resulta. Voicemail pagkatapos ng 4 na ring. Patay ang telepono niya o sinasadya niyang hindi sagutin. Sa 3 beses, pinatagal ko ang ring. Determinado na mag-iwan ng message kahit papaano. Hello. Ang sumagot ay hindi boses ni Maria Luz. Lalaki, profesional, maingat. Maria Luz, si tatay ito. Nasa Maynila na ako. Gusto kitang sorpresahin, pero wala kayo. At sir, si Ya Rivera ito mula sa ST Lux Global City. Kamag-anak po ba kayo ni Maria Luz Reyes? Parang lumiko ang mundo. Mas mahigpit kong hinawakan ang telepono. Ang kabilang kamay ay nakasandal sa railing ng porch para may suporta. Ano po? Tatay niya ako. Bakit po kayo ang may hawak ng cellphone niya? Saan po siya? Mahabang pause.
Emar Santos, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na kasalukuyang nasa intensive care unit ang anak ninyo. Nagpapagamot siya sa advanced stage ng cancer at critical na ang kondisyon niya. Parang pisikal na suntok ang mga salita. Cancer. Critical. Nagdilim ang gilid ng paningin ko. Impossible po iyan. Napatid ang boses ko. Kausap ko pa siya 3 buwan na ang nakaraan. Ayos pa siya. Pagod lang daw sa kakahabol sa mga bata. Sir, naiintindihan ko pong nakakagulat ito. Ang stage 4 cancer ay mabilis umunlad at kadalasan hindi agad ibinabalita ng pasyente sa pamilya. Ilang linggo na siyang nasa ilalim ng aming pangangalaga. Ilang linggo. Ang napabayaang hardin, ang punong mailbots, ang tahimik na bahay. Lahat ay nag-click ng may kakilakilabot na linaw. Nasaan po si Gino? Ang asawa niya? Nasaan po ang mga apo ko? Isa pang pause. Hindi ko po maaaring mag-comment sa ibang miyembro ng pamilya. Emar Santos. Para sa patient confidentiality. Pero mariin kong iminumungkahi na pumunta kayo agad dito sa ospital. Hinintay ka po ng anak ninyo. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko na halos hindi ko mahawakan ang telepono. Ano po ang address? Pupunta na ako ngayon. St. Luke's Global City, Medical Arts Building, Bonifacio Global City. Sa Oncology ICU po, kayo magtatanong pagdating nyo. Yar Rivera. Namatay ang linya. Tinitigan ko ang telepono sa nanginginig kong mga kamay. Biglang sobrang liwanag at init ng sikat ng hapon sa mundong kung saan naghihingalo ang anak ko at hindi ko alam. 3 buwan na ang nakaraan. Sinabi niyang pagod lang siya. Pagod. At ako'y lubos na nalunod sa sariling dalamhati. At pag-iisa kaya napalampas ko ang bawat senyales. Nahulog ang kahoy na jewelry box mula sa kandungan ko. Kumalampag sa hagdan ng porch. Dapat maipapasa ang singsing ni Marta kay Emma balang araw. Pero paano kung wala ng balang araw? Paano kung huli na ako? Tumayo ako ng mabilis, umikot ang ulo, at nagdungo sa kalsada ng parang robot. Taxi. Kailangan ko ng taxi. Nakaukit sa isip ko ang address ng ospital. St. Luke's Global City, Oncology Intensive Care Unit. Habang pinapara ko ang dilaw na taxi, isang kaisipan lang ang umiikot sa gulat ko. Paano ako naging ganitong klaseng tatay na nalalaman na naghihingalo ang anak mula sa estranghero sa telepono? Sumara ang pinto ng taxi nang may finality na parang tinatakan ang dating buhay ko. Inabot ko sa driver ang gusot na papel na may address ng ospital. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa gulat. St. Luke's Global po, bilisan niyo po. Matrapik po ngayong oras, sir. Pero gagawin ko ang makakaya ko. Nagdagpo ang mga mata namin sa rearview mirror. Napansin ang pagkataranta ko. Emergency po. Anak ko po. Natigil ang mga salita sa lalamunan ko. Naghihingalo siya. Pakiramdam ko'y iba ang leader seat sa ilalim ko. Sobrang kinis, sobrang normal para sa taong gumuho na ang mundo. Sa labas ng bintana, normal na gumagalaw ang trapiko sa Maynila. Mga taong uwi na galing trabaho, bibili ng grocery, namumuhay ng ordinaryong buhay, habang ang akin ay bumagsak sa bangungot. Cancer, stage 4, critical. Hinugot ko ulit ang kupas na larawan. Tinitingnan ang ngiting mukha ni Maria Luz. Paanong napalampas ko ang mga palatandaan? Paulit-ulit na naglay ang huling tawag. Pagod lang, tay. Sobrang pagod. Ang paraan ng pagsabi niya, parang may mabigat na dinadala. Inisip ko lang dahil sa pagiging ina, stress sa trabaho, normal na pagod sa pag-aalaga ng 2 bata. Anong kleseng tatay ako? Huminto tumakbo ang taxi sa trapiko, at bumuhos ang mga alaala. Si Maria Luz na gumagapang papunta sa akin sa lumang sahig ng kusina namin. Nakalahad ang mga kamay, lubos na tiwala sa mga mata. Tinuruan ko siyang magbisikleta sa park sa likod ng bahay namin. Tumatakbo sa tabi hanggang mapansin kong nagpepedal na siya ng mag-isa ng 50 metro. Ang graduasyon niya sa high school. Ang proud ng ngiti habang tinatanggap ang diploma. Inihatid ko siya sa altar 2 taon na ang nakaraan. Nangako si Gino na mamahalin at poprotektahan siya. Alagaan ko po ang anak ninyo, sir, sabi niya habang nakipagkamay ng may kumpiyansa. Nasaan siya ngayon? Bakit hindi niya ako tinawagan noong nagkasakit siya? Tinawagan ko si Gino sa ika-4 na beses. Diretso ulit sa voicemail. Gino, si Harley ito. Nasa Maynila na ako. Nasa ospital si Maria Luz at kailangan mo akong tawagan agad. Parang kulang ang mensahe. Sobrang magalang para sa galit na lumalaki sa dibdib ko. Naghihingalo ang anak ko habang nawawala ang asawa niya. Bilisan niyo po, sabi ko sa driver. 38 pa lang siya. May 2 maliliit na anak. Napakabata pa. Bulong niya habang nagdaan sa dilaw na ilaw. May anak din ako, parehong edad.
Nakakadurog ng puso ito. Sa labas ng bintana, nagsasayaw ang mga akasya sa kalangitan ng hapon. Walang pakialam sa pagdurusa ng tao. Sabi ni Marta noon, parang paaiso ang Maynila, pero malungkot. Tama siya roon, katulad ng ibang bagay na sinabi niya. Kung buhay pa si Marta, malalaman niya ang sakit ni Maria Luz. May ganitong instinct ang mga ina. Hindi nakikita pero nararamdaman. Mararamdaman niya kapag may mali sa mga tawag na iyon. Pipilitin siyang magkwento. Baka pumunta pa rito mismo. Pero wala na si Marta. At 5 taon akong nalunod sa sariling dalamhati imbes na maging tatay na kailangan ng anak ko. Paulit-ulit kong tinitiklop ang papel na may address ng ospital. Ginagawa itong maliit na parisukat. Totoo ang pakiramdam ng papel. Solid, ang tanging matibay sa araw na naging surreal. Kaninang umaga, retired engineer pa ako na nagpaplano ng sorpresa. Ngayon, tumatakbo na ako sa trapiko ng Maynila para makita ang naghihingalong anak. Huminto ang taxi sa harap ng ospital habang nagsisimula ng maging lila ang langit. Modernong salamin at bakal ang nasa harap ko. Malaki at klinikal. Sa mga bintana, kita ko ang mga taong may layunin na gumagalaw sa maliwanag na koridor. Mga doktor, nurse, pamilya na may sariling krisis. Dito na po, sir. Mahinahon ang boses ng driver. Good luck po sa anak ninyo. Inabot ko ang bayad ng nanginginig ang kamay. Kinuha ang overnight bag ko. At tumayo sa bangketa habang umaandar siya palayo. Bumulong ang automatic door. Nagbukas ng modernong lobby na puno ng makukulay na art na parang sobrang saya para sa lugar na ito. Lumapit ako sa information desk kung saan may magandang mukhang babae na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Oncology ICU po, nasabi ko. Anak ko po, si Maria Luz Reyes. Ay po, at kailangan niyo pong mag-sign in. Inabot niya sa akin ang visitor badge at clipboard. Sa 7th floor po, elevator. Nanginginig ang kamay ko habang sinusulat ang pangalan ko. Parang walang katapusan ang biyahe ng elevator. Bawat palapag na lumiliwanag ay parang countdown sa sakuna. Nang bumukas ang pinto, agad akong sinampal ng amoy antiseptic. Ang kakaibang halo ng hospital ng panlinis at pagdurusa ng tao. ER. Rivera ang naghihintay sa nurse station. Compact na lalaki na may mabait na mata sa likod ng salamin. Inilahad niya ang kamay ko habang lumalapit ako. Emar Santos, natutuwa akong nakarating kayo ng ligtas. Kumusta po siya? Lumabas ang tanong na parang paos. Stable pa naman po sa ngayon. Hindi po gaano naging epektibo ang chemotherapy gaya ng inaasahan namin. Pero tumutugon siya sa kasalukuyang protocol. Itinuro niya ang halway. Hinintay niya po ang pamilya. Magiging maluwag sa loob niya kapag nakita ka niya. Nagdaan kami sa mga kwarto na puno ng mahinang biyep ng makina at tahimik na usapan. Sa isang pinto, nakita ko ang matandang lalaki na hawak ang kamay ng asawa. Sa isa pa, batang ina na nagbabasa sa anak na kalbo ang ulo. Room 712, mahinang sabi ni Yar. Rivera. Dapat ko pong ipaalala, malaki po ang pisikal na epekto ng sakit. Pero mentally at emotionally, siya pa rin po ang dating Maria Luz. Walang makakapaghanda sa akin. Nakahiga si Maria Luz sa hospital bed. Nakakabit sa mga monitor na sumusubaybay sa tibok ng puso niya sa berde at steady na linya. May mga aitube mula sa braso niya papunta sa mga bag ng malinaw na fluid sa metal pole. Sobrang liit niya, sobrang babasagin. Anino na lang ng dating masiglang babaeng sumayaw sa kasal niya. Pero nang makita niya ako, nag-iba ang mukha niya sa pinakamagandang ngiti. Tay. Bulong iyon, pero tumama sa akin na parang tren. 3 hakbang lang, maingat ko siyang yakap. Takot na baka masira siya. Parang ibon, matulis na ang mga buto kung saan dating malambot. Nay, umagos ang mga luha na pinipigilan ko mula ng tawag sa telepono. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Ayokong mag-alala ka pa. Bulong niya sa balikat ko. Nagdadalamhati ka pa kay nanay, at akala ko kaya ko pa. Humugot ako para tingnan ang mukha niya. Pinatong ang manipis na kumot sa balikat niya. Katulad ng pagtatakip ko sa kanya noon kapag may halimaw sa ilalim ng kama. Bakit hindi mo sinabi? Sama-sama sana nating nilabanan ito. Pumuno ng luha ang mga mata niya. Sabi ng doc, 6 na buwan, siguro 8 kung may treatment. Akala ko gagaling ako. Tatawagan kita kapag remission na. Kapag may magandang balita na. 8 na lang ang buwan. Siguro mas konti pa. Naupo ako sa upuan sa tabi ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niya ng 2 kamay ko. Nagyelo ang mga daliri niya kahit mainit ang kwarto. Nasaan si Gino? Sinubukan kong panatilihing neutral ang boses. Pero siguro narinig niya ang something dahil nagbago ang ekspresyon niya.
May importanteng meeting daw siya ngayong linggo. Tumungo siya sa bintana. Sabi babalik siya bago mag-weekend. Kailan mo siya huling nakita? 3 araw na ang nakaraan. Maliit at nahihiya ang mga salita. Malamig na siya mula nang malaman ang diagnosis. Natatakot siguro siya. Natatakot. Naghihingalo ang anak ko at natatakot ang asawa niya. Inaalagaan ka ba niya? Tinutulungan sa mga bata. Si Aling Emma ang nagbabantay sa kanila sa araw. Si Gino ang nag-asikaso ng praktikal na bagay. Pero ang paraan ng pagsabi niya, parang pinipilit niya ang sarili. Nagsasabi na sa akin ng lahat. Ginugol ko ang susunod na oras na narito lang. Hawak ang kamay niya habang paputol-putol ang tulog niya. Tuwing gigising siya, agad niyang hinahanap ang mga mata ko. Parang sinisigurong totoo pa rin ako. Habang lumalalim ang gabi sa labas ng bintana, tuluyan na siyang nakatulog ng mahimbing, matiwasay ang paghinga. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay niya at lumapit sa bintana. Tumingin sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng kumikinang na parang mga bituing nahulog. Oras na para tawagan ulit si Gino. Hinugot ko ang cellphone. Nakasindi ang kontak ni Gino sa screen. Ngayon, sasagutin niya ako. Ipapaliwanag niya kung nasaan siya habang nilalabanan ng asawa niya ang buhay niya. Unang tawag, isang ring, tapos voicemail. Sigurado akong sinasadya niyang iwasan. Nagtype ako ng text. Nasa ICU ang asawa mo. Tawagan mo ako agad. 5 minuto. Wala. Pangalawang tawag mula sa akin. Pareho pa rin. Pero napansin ko ang cellphone ni Maria Luz sa bedside table. Nakasaksak sa charger. Baka kung mula sa number niya ang tawag. Tumingin ako sa natutulog niyang anyo. Tapos maingat na kinuha ang telepono niya. Madalas sa recent call si Gino. Pero ang huling incoming call ay 2 araw na ang nakaraan. 2 araw nang hindi nag-abala siyang mag-check sa asawang naghihingalo. Ikatlong tawag gamit ang phone ni Maria Luz. Diretso pa rin sa voicemail. Naiinis na. Halos ibaba ko na ang phone nang mag-ilaw ang screen. Instagram. Bukas pa rin ang API. Nakalogin bilang Maria Luz. Sa taas ng feed, may story ni Gino na may pulang bilog. Bago. Tinapik ko nang hindi nag-iisip. Ang unang larawan ang nagpapatigil ng dugo ko. Makintab na deck na mamahaling yacht sa sikat ng hapon. Mga baso ng champagne na sumasalamin sa araw. May manicured na kamay na nagtoos. Timestamp. 2 oras na ang nakaraan. Nag-swipe ako sa susunod. Punong-puno ng ngiti ang mukha ni Gino. Nakayakap sa 2 lalaking hindi ko kilala. Lahat ay may mamahaling salamin at parang galing sa magazine ad. Sa likod nila, walang hangganan ang dagat ng Luzon. Caption. Living MY Best Life with the Boys. Posted 70 minutes ago. Habang nalalaman ko na may cancer ang anak ko. Nagdilim ang paningin ko sa galit. Pero pinilit kong magpatuloy na mag-document. Screenshot pagkatapos ng screenshot. Bawat larawan ay parang punyal na lalong lumalalim. Si Gino na nakahiga sa malinis na puting unan. Si Gino na sumisisid sa diving platform ng yacht. Si Gino na muling itinataas ang baso ng champagne, habang nagiging orange ang langit sa sunset. Ang huling story video ay siya mismo ang nagsasalita sa kamera. Walang katulad ang ilang araw na malayo sa realidad para maglinis ng isip. Minsan talaga kailangan mong mabuhay ng kaunti malayo sa realidad. Nakakabit sa makina ang asawa niya at pinag-usapan niya ang pagtakas sa realidad. Tiningnan ko ang location tag. Puerto Azul, wala pang 1 oras mula rito. Nanginginig ang kamay ko habang nagtatype ng isa pang mensahe. Kita ko kung gaano kakasaya. Naghihingalo ang asawa mo. Tawagan mo ako. Tapos isa pa. May screenshots ako. Kailangan nating mag-usap. Wala pa ring sagot. Tahimik akong naglakad sa maliit na kwarto. Sinusubukang huwag gisingin si Maria Luz. Mabilis ang isip ko sa mga implikasyon. Nagsisimula pa lang akong maintindihan na libo-libo ang renta ng yacht kada araw. Business consultant si Gino. Matagumpay, pero hindi ganun kayaman para magrenta ng yacht para sa sariling kasiyahan. Saan galing ang pera? Tumingin ako sa payapa ng mukha ni Maria Luz. Bumulong ako ng mga pangako na dapat sinabi ko ilang buwan na ang nakaraan. Hindi ko na siya papayagang saktan ka pa, anak. Nandito na si tatay, at ayusin ko ito. Steady ang beep ng monitor sa tabi ng kama niya. Bawat tunog ay isa pang tibok ng puso. Isa pang sandali ng buhay na sinasayang ni Gino, habang nagpapasarap kasama ang mga kaibigan. Gaano nakatagal ito? Gaano katagal siyang nag-iisa sa pagdurusa, habang nagpapanggap siyang single? Bumalik ako sa phone, methodical na nag-screenshot ng lahat. Nag-take over ang engineer na parte ng utak ko. I-document ang ebidensya, buuin ang kaso, hanapin ang leverage points.
Akala ni Gino pwede niyang iwanan ang anak ko sa pinakamadilim na oras niya. Pero nagkamali siya ng isang bagay. Nakalimutan niyang may tatay si Maria Luz na susunog ang mundo para lang protektahan siya. Tumunog ang phone ko ng incoming call. Pangalan ni Gino ang lumabas sa screen. Tumingin ako kay Maria Luz ng isang beses pa. Manipis ang mukha pero payapa sa tulog. Tapos tahimik akong lumabas sa hallway. Oras na para mag-usap. Tahimik akong bumalik sa kwarto ni Maria Luz kung saan siya natutulog ng mahimbing. Steady ang paghinga sa gitna ng beep ng mga monitor. Sandali lang, anak. Bulong ko habang hinahalikan ang noo niya. Kukuha lang ako ng kape. Dinala ako ng elevator pababa sa ground floor. Lampas sa mga karatula papunta sa iba't ibang department. Nasa sulok ng ground level ang cafeteria. Halos walang tao maliban sa ilang medical staff na kumakain ng mabilisan sa pagitan ng shift. Bumili ako ng kape na hindi ko naman gusto at humanap ng tahimik na mesa sa pinakamalayo. Hinugot ang phone ko para tingnan ulit ang larawan ng yacht. Mas lalong nakakapaso ang larawan sa bawat tingin ko. Ang walang pakialam ng ngiti ni Gino, ang malinis na deck, mga baso ng tsampag na sumasalamin sa araw. Paano nakakayang magrenta ng 800,000 na yacht ang isang business consultant? Nag-trigger iyon ng alaala na nagpapatigil ng dugo ko. Isang taon na ang nakaraan. Lumapit sa akin si Gino tungkol sa emergency sa pamilya. Bayarin sa ospital, sabi niya. Kailangan daw ng dental ni Emma. May repair daw ang bahay. Pwede raw ba siyang bigyan ko ng access sa backup account ko? Hanggang sa maging stable lang ang lahat. Nangako siya. Hindi raw kailangan ma-stress ni Maria Luz sa pera bukod pa sa ibang problema. Na-impress ako sa pag-aalala niya sa anak ko. Ang sweet na asawa, akala ko, pinoprotektahan ang asawa niya sa problema sa pera. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang banking API. Papunta sa shared account na ginawa ko para sa emergency access ni Gino. Mabilis na nag-load ang transaction history. Bawat entry ay parang ebidensya sa kaso ng pagpatay. Puerto Azul Yacht Charters, 800,000, kahapon pa. Boracay Resort, 45,000, 3 araw na ang nakaraan. Greenbelt Car Service, 120,000 noong 1 linggo. BGC Shopping, 180,000, 10 araw na ang nakaraan. Walang katapusan ang listahan. Buwan-buwan na pattern ng luho, habang unti-unting nawawala ang anak ko sa hospital bed. Bawat piso na ginastos niya sa tsampag at yacht party ay galing sa account ko. Bawat designer na bili, bawat mamahaling dinner, bawat sandali ng kalayaan niya ay pinondohan ng tatay ng asawang iniwan niya. Nag-screenshot ako ng bawat transaksyon. Methodical na bumuo ng kaso ang engineer na utak ko. Sinabi ng dates ang kwento. Habang lumalala ang kondisyon ni Maria Luz, lumalaki ang gastos ni Gino. Habang nagsisimula siya ng chemotherapy, namimili siya sa Greenbelt. Habang nawawala ang buhok niya sa treatment, kumakain siya sa 5-star restaurant. Ang parasito na, pinigilan ko ang sarili bago tuluyang kainin ng galit ang isip ko. Kapakipakinabang ang galit, pero mas makakabuti sa anak ko ang malamig na kalkulasyon. Hinugot ko ang maliit na notebook at nagsimulang magsulat ng mahalagang impormasyon. Account number, transaction ID. Sistematikong paraan para putulin ang financial lifeline ni Gino. Nagkamali siya ng isang bagay. Ginamit niya ang pera ko para pondohan ang pagtataksil niya. Oras na para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari kapag nilabag mo ang isang engineer mula Quezon na 40 taon nagsosolve ng komplikadong problema. Tahimik na humuhuni ang cafeteria ng ospital sa paligid ko. Mga vending machine, malayong page sa overhead. Mahinang bulungan ng pagod na medical staff. Pero wala na talaga ako roon. Nasa full strategic mode na ang isip ko. Kinikilala ang mga kahinaan at nagpaplano ng counter moves. Akala ni Gino pwede niyang gawing party ang terminal illness ng asawa niya gamit ang pera ko. Malapit na niyang malaman na bawat aksyon ay may consequence. At may consequence na dumarating ng may mathematical na precision. Tinapos ko ang malamig kong kape at tumayo. Isinuksok ang notebook na may bank info. Unang hakbang, immediate financial amputation. Putulin ang access niya ng tuluyan bago pa siya makagastos ng isa pang sentimo ng pera ko. Pangalawang hakbang ang mas personal. Humanap ako ng tahimik na sulok malapit sa chapel ng ospital. Naupo sa kahoy na upuan na may phone at notebook sa harap ko. Hindi nakaligtas sa akin ang irony. Nagpaplano ng financial warfare, ilang hakbang lang mula sa lugar ng santuwaryo na wala akong balak puntahan. Sumagot ang emergency line ng bangko sa ikatlong ring. First National Emergency Services. Si Amanda ito. Paano ko po kayo matutulungan ngayong gabi? Si Harley Santos ito, account holder. Kailangan ko pong i-revoke agad ang authorized access sa mga account ko.
Pinanatili kong steady at profesional ang boses ko. Kailangan ko munang i-verify ang identity ninyo. Emar Santos. Pwede po bang ibigay ang social security number at apelyido ng nanay ninyo? Binigkas ko ang mga impormasyon habang tinitingnan ang notes ko. 45 taon na akong bangko sa kanila kaya kilala nila ang boses ko. Pero protocol pa rin. Salamat po. Nakikita ko pong si Gino Reyes ay may authorized access sa backup savings account ninyo mula April 2023. Nai-request niyo po bang tuluyang alisin ang privileges niya? Agad at permanenteng alisin. I-transfer ang lahat ng natitirang pera sa primary secured account ko. Kailangan ko pong ipaalam na irreversible ang aksyong ito at maaring makaapekto sa mga automated payment o services na nakalink doon. Sigurado po ba kayong gusto ninyong ituloy? Kanselahin lahat ng may kinalaman sa access niya. Lahat ng automatic payment, link service, recurring charge. Matigas ang bawat salita. Final. Sandali lang po habang pinoproseso ang mga pagbabago. Tumugtog ang hold music habang pinapanood ko ang security guard na lumipas. Tumango ng may respeto. Normal na gabi sa ospital habang sistematiko kong ginigiba ang financial foundation ni Gino. Emar Santos, na-revoke ko na ang access ni Emar Reyes sa savings account at sinimulan ang transfer ng natitirang pondo. 6.5 milyon ang ililipat sa primary account ninyo. May 3 credit card din po akong nakikita na authorized user siya. Kakanselahin ko na rin po ba? 6.5 milyon. 2 taon niyang ginastos ang pera ko habang tahimik na nagdurusa ang anak ko. Kanselahin lahat ng card. Alisin siya bilang authorized user sa lahat ng account. Burahin ang contact info niya sa emergency notifications. Pinoproseso na po. Okay, tapos na. Makakatanggap si Emar Reyes ng notice na deactivated na ang mga card niya at lahat ng susubukan niyang transaksyon ay decline. May iba pa po ba akong maitutulong ngayong gabi? Mag-set up ng fraud alert kung may susubok mag-access gamit ang info niya. Naka-set up na po, sir. Makakatanggap kayo ng confirmation email sa ilang minuto. Binaba ko at agad binuksan ang banking API para i-verify ang mga pagbabago. Access revoked. Credit cards cancelled. Automatic payments terminated. Ipinapakita ng digital trail na pinutol ko na ang financial lifeline ni Gino ng may surgical precision. Tumunog ang phone ko sa unang confirmation email, tapos pangalawa. Bawat notification ay parang hustisya sa electronic form. Tingnan natin kung gaano katagal ang yacht party kapag nagsimula ng madecline ang mga card niya. Isinara ko ang notebook ng may satisfying snap at isinuksok ang phone. Nasolve na ang engineering part ng problemang ito. Kilalanin ang system failure. Ihiwalay ang problematic component. Alisin ng permanente. Wala nang access si Gino sa mga resources ko maliban sa sarili niyang imahinasyon. Tumayo ako mula sa upuan. Mas magaan ang pakiramdam kaysa ilang oras na ang nakaraan. Hindi dahil nawala ang bigat ng sakit ni Maria Luz. Mananatili yon hanggang gumaling siya o hanggang hindi. Pero ang pagka-realize na hindi ko alam na pinondohan ko ang pag-abandona sa kanya. Tapos na ang partikular na torture na iyon. Pwede niyang panatilihin ang yacht niya ngayong gabi. Bukas, kapag nagsimula ng madecline ang mga card at hindi na siya sinasagot ng tawag, malalaman niya kung ano ang nangyayari kapag nawala ang host ng parasito. Naglakad ako pabalik sa elevator, lampas sa medyo bukas na pinto ng chapel. Lampas sa nurse station kung saan nagpapalit ng shift ang evening crew. Normal na ritmo ng ospital habang tahimik na naipaabot ang isang maliit na hustisya. Gising na si Maria Luz nang bumalik ako. Nakatitig sa kisame na may malayong ekspresyon na madalas ko nang makita ngayong araw. Mahina ang ilaw ng kwarto mula sa monitoring equipment. Lumilikha ng intimate space na hiwalay sa malupit na mundo ng ospital sa labas ng pinto niya. Kumusta, anak? Naupo ako. Inilagay ang hindi pa nahihigop na kape at hinila ang upuan palapit sa kama niya. Mas magaan na ngayon na nandito ka na. Humarap siya sa akin at nakita ko ang pagbabago habang wala ako. Tay, may kailangan akong sabihin tungkol kay Gino. Hinawakan ko ang kamay niya. Napansin kung gaano kagil ang mga daliri niya kahit mainit ang kwarto. Dahan-dahan lang, anak. Nandito ako para makinig. Nagbago siya ng isilang si Jack. Sinimulang sabihin na hindi na ako sapat na kontribusyon sa pera. Dahan-dahan lumabas ang mga salita. Parang sinusubukan niya ang bawat isa kong ligtas. Mas nahirapan ang freelance design work ng koliki si Jack at sinabi ni Gino na pabigat na ako. Napising ko ang kabilang kamao sa ilalim ng kumot ng ospital. Pero pinanatili kong mahinahon ang boses. Pabigat, ikaw ang nag-alaga ng 2 anak. Sabi niya, sisirain daw ng medical bills ang future plans niya.
Na partner daw ang pinakasalan niya, hindi pasyente. Tumungo siya, nahihiya ang pisngi. Nang dumating ang cancer diagnosis, bigla na lang siyang nawala. Laging lete na umuwi, palaging may dahilan tungkol sa work meeting. Anong klaseng lalaki ang iiwan ang may sakit na asawa? Hindi ko na napigilan ang galit sa boses ko. Palagi kong inisip na kung gagaling ako ng mabilis. Kung hindi ako magrereklamo sa treatment, baka bumalik siya sa amin. Maging tatay na nararapat kina Emma at Jack. Nagsimula ng tumulo ang luha sa pisngi niya. Pero hindi na siya babalik, di ba, tay? Pinatong ko ang buhok niya mula sa noo, katulad ng ginagawa ko noon nang 7 taong gulang pa siya at takot sa kulo. Anak, perpekto ka kung ano ka. Ang lalaking hindi nakakakita noon ay hindi karapat-dapat sa'yo. Pakiramdam ko tanga ako na depensahan ko siya sa'yo noon. Gumagawa ng dahilan kung bakit hindi kanya tinatawagan pabalik. Kung bakit laging busi siya sa family visit. Pinisil niya ang kamay ko ng mahina. Tama ka pala sa kanya mula pa noon. Di ba? Hindi ko kailanman sinabi, kahit isang negatibo, tungkol kay Gino sa harap niya. Pero nakikita ng mga tatay ang mga bagay na pinipiling hindi pansinin ng mga asawa. Nagkamali ako sa isang bagay. Akala ko mahal kanya kahit hindi ko siya gusto. Hindi ko inakala na iiwan kanyang mag-isa sa laban na ito. Ang pinakamasakit ay sabihin kay Emma kung bakit wala na si Daddy. Palagi niyang tinatanong kung kailan babalik si Daddy. Ganap nang nabasag ang boses ni Maria Luz. Paano ipapaliwanag sa 6 na taong gulang na pinili ng tatay niya ang sariling comfort kaysa sa buhay ng nanay niya? Pumasok ang nurse ng tahimik para i-check ang vitals. Binigyan kami ng sandali. Nang umalis siya, mas lumapit ako kay Maria Luz. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa kahit ano. Tumutok ka lang sa paggaling. Ako na ang bahala sa lahat. Tay, hindi ko pwedeng hingin sa'yo na hindi mo hinhingi. Sinasabi ko sa'yo, ang tanging trabaho mo ay gumaling. Si Gino na lang. Pera na lang. Lahat na lang, iwan mo sa akin. Hinalikan ko ang noo niya. Hindi mo na kailangang harapin ulit ang kasarilihan niya. Naubos na naman siya ng pagod. Inaalis ng emosyonal na pagpapakawala ang natitira niyang lakas. Lumalaban ang talukap niya habang pinipilit manatiling gising. Pangako ka sa akin, bulong niya. Kahit ano, huwag mong hayaang kainin ka ng galit kay Gino. Kailangan ko ang tatay ko, hindi isa pang galit na lalaki sa buhay ko. Tinakkan ko siya ng kumot habang lumalalim ang paghinga niya papunta sa tulog. Pangako, anak, matulog ka na. Pero habang pinapanood ko siyang natutulog, alam kong pangako iyon na baka hindi ko matupad. Ang lalaking nangako na mamahalin at poprotektahan ang anak ko, ay nagnakaw ng pera niya, iniwan siya sa krisis, at sinira ang puso ng mga apo ko. May mga gawang nangangailangan ng higit sa kapatawaran. Nangangailangan ng consequence. Tumunog ang phone ko ng text mula sa unknown number. Paulit-ulit na tumunog ang phone sa kamay ko. Unknown number na may area code ng Cavite. Tumingin ako kay Maria Luz, payapa sa tulog, tapos tahimik akong lumapit sa bintana. Hello. Yelo ang boses ko. Haley, anong ginawa mo? Na-decline ang mga card ko sa harap ng lahat. Galit at nahihiya ang boses ni Gino. Ayusin mo agad ito. Nasaan ka ngayon, Gino? Wala akong sagot sa tanong niya. Wala kang pakialam. Pakinggan mo, matanda. Kailangan mong ibalik agad ang access ko. O, naghihingalo ang anak mo sa ospital. Bawat salita ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. At nagpapasarap ka sa yacht gamit ang pera ko. Katahimikan. Tapos parang nabulunan. Paano mo, hindi ito, business networking ito. Sa phone, naririnig ko ang lahat. Tugtugan ng party, tawa, alon na tumatama sa katawan ng yacht. Tunog ng lalaking ang asawa ay lumalaban para sa buhay habang siya'y nagsasaya gamit ang pera ng iba. 800,000 para sa yacht rental, Gino. Pera ko iyon. Pinanatili kong mababa ang boses. Awar na nagigising si Maria Luz sa likod ko. Habang nasa ICU ang asawa mo. Hindi mo ako pwedeng putulan. May karapatan ako. Ikaw ang asawa niya noon. Past tense. Napalingon ako at nakitang bukas ang mga mata ni Maria Luz. Pinapanood ako ng may lumalaking pagkaunawa. Pinili mo ang tiyampag kaysa sa chemotherapy appointment. Pakinggan mo, hindi mo maintindihan ang pressure na dinadanas ko. Ang pressure. Tumigas ang boses ko. Anong pressure, Gino? Ang pressure na walang limit na access sa bank account ko habang iniiwan ang pamilya mo. Nagbago ang boses niya. Naging kalkulating. Ibalik mo ang access ko o magfa-file ako ng divorce at kukunin ko ang mga bata. Tiyak kong matatalo si Maria Luz sa korte. Iyon ang malaking pagkakamali niya. Nang bantaang kunin ang mga apo ko. Gino,
Mahinang sabi ko. At may kung ano sa tono ko na nagpapatigil kahit sa kanya. Nagawa mo na ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mong pathetic. Sa likod ko, narinig ko ang mabilis na paghinga ni Maria Luz. Gising na siya ng tuluyan, nakikinig sa bawat salita. Sa wakas naririnig ang tunay na boses ng asawa niya. Makasarili, nagbabanta, walang pagsisisi. Alam ko kung nasaan ka, patuloy ko. Alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko kung magkano ang pera kong ginastos mo habang nilalabanan ng anak ko ang buhay niya. At ngayon alam ko na kung anong klaseng lalaki ang nagbabanta na agawin ang mga bata sa naghihingalong ina. Hindi mo magagawa ito sa akin. Kailangan ko pang panindigan ang reputasyon ko. May mga taong nanonood. Nanonood sila. Nanonood sila habang na-decline ang mga card mo dahil parasito ka na hindi kaya magbayad ng sariling bills. Bumagsak ang boses ni Gino. Harley, hintayin mo. Makipag-usap tayo ng maayos. Nagkamali ako, pero pwede pa nating ayusin. Pupunta ako sa ospital ngayon. Pwede pa. Tumingin ako kay Maria Luz. Nakita ko ang mga luhang tumutulo sa mukha niya. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kaluwagan. Sa wakas naiintindihan niya kung sino ang pinakasalan niya. Sa wakas nakikita ang tatay niyang nagpoprotekta sa kanya katulad ng tunay na lalaki. Hindi, Gino, mahinang sabi ko. Hindi na natin maaayos. Lumipas ang katahimikan. Naririnig ang hingal na paghinga ni Gino sa kabilang linya. Sa background, naririnig ko ang pagbagsak ng mundo niya. Tumigil ang makina ng yacht, nagtatalo ang mga boses tungkol sa bayad. Nawawala ang party atmosphere sa gulo. Harley, nandyan ka pa. Please, maipapaliwanag ko lahat. Lumayo ako sa bintana at lumapit sa kama ni Maria Luz. Hinawakan ang kamay niya habang nakadikit pa rin ang phone sa tainga ko. Magkahawak ang mga daliri namin. Mahigpit ang pisil niya bilang suporta. Gino, pinili mo ang yacht kaysa sa naghihingalong asawa mo. Pinili mo ang party kaysa sa mga anak mo. Pinili mo ang pera ko kaysa sa kinabukasan ng pamilya mo. Bumaba ang boses ko sa bulong. Pero matalim ang bawat salita. Pinili mo. Ngayon ay harapin mo ang consequence. Pwede akong magbago. Magiging iba na ako. Babalik ako at alagaan ko silang lahat. Kung lalapit ka pa kailanman sa anak ko o mga apo ko, sirain ko kayong tuluyan. Mas humigpit ang hawak ni Maria Luz. Malaki ang mga mata niya habang naririnig ang protective father na matagal niyang kailangan. Financially, legally, socially, tiyakin kong malaman ng lahat kung ano ka talaga. Hindi mo magagawa ito. May karapatan ako. Ako ang asawa niya. Iniwan mo ang may sakit na asawa mo para sa yacht party. Nagnakaw ka ng pera mula sa tatay niya para pundohan ang makasarili mong lifestyle. Nagbanta kang agawin ang mga bata sa naghihingalong ina. Tumingala ako, hinayaan ang bawat katotohanan na lumubog. Sa tingin mo ba may korte na pipili sa'yo? Ganap nang nabasag ang boses niya. Wala akong mapupuntahan. Kahit mga kaibigan ko, hindi na ako kinikibo matapos ang carding. Binabantaan akong tawagan ng pulis ng yacht company. Nagkamali ako, pero lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. May pangalawang pagkakataon ka sa bawat araw sa nakaraang 6 na buwan. Sa bawat araw na pinili mong hindi dito magpunta. Sa bawat araw na hindi mo hinawakan ang kamay niya sa treatment. Sa bawat araw na pinili mo ang party kaysa sa pamilya. Umiyak na si Maria Luz ngayon, pero luha ito ng kalayaan. 20 taon ng pagdedepensa sa ugali ni Gino. At ngayon naririnig niya ang tatay niyang nagsasabi ng katotohanan na matagal niyang kinatatakutan. Please, Harley, nakikiusap ako. Bigyan mo lang ako ng sapat para makauwi. At pwede pang, hindi. Nakabitin ang salita na parang huling hatol. Tapos ka na, Gino. Tapos na sa pera ko. Tapos na sa pamilya ko. Tapos na sa pananakit sa mga mahal ko. Pero wala akong, binaba ko at agad na binblock ang number niya. Parang pagsara ng pinto ang aksyon. Pagkatapos ay naupo ako sa tabi ng kama ni Maria Luz at inilapat ang labi ko sa mga knuckles niya. Katulad noong maliit pa siya at natatakot. Salamat, Tay, bulong niya. Hinding-hindi mo kailangang magpasalamat sa pagpoprotekta sa'yo. Anak. Iyan ang ginagawa ng mga tatay. Mas humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Sobrang takot akong iwan siya. Takot akong mag-isa kasama ang mga bata. Takot akong aminin na napakalaking pagkakamali ang nagawa ko. Hindi ka mag-iisa. Hindi na kailanman. Pinatong ko ang buhok niya mula sa noo. At hindi kasalanan mo. Kasalanan niya. Bawat makasariling desisyon, bawat masasakit na salita, bawat sandaling pinili niya ang sarili kaysa sa pamilya niya. Iyon ang sa kanya, hindi sa'yo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Maynila, mumiti si Maria Luz.
Tunay na ngiti, puno ng pag-asa imbes na takot. Matulog ka na, mahinang sabi ko. Bukas, magpaplano na tayo ng kinabukasan mo. Kinabukasan na walang makakasakit sa iyo kailanman. Isinara niya ang mga mata. Mas malalim at mas payapa ang paghinga kaysa buong araw. Steady ang beep ng monitoring equipment sa tabi namin. Binibilang ang tibok ng puso. Binibilang ang mga sandali. Binibilang ang simula ng bagong buhay. Sa labas ng bintana, kumikinang ang Maynila sa gabi. Walang pakialam sa tagumpay ng isang maliit na pamilya laban sa kalupitan. Pero sa loob ng Rome 712, naipaabot na ang hustisya at maaari nang magsimula ang paggaling. Isang taon pagkatapos, 2025, sinagnang araw ang sumasabay sa bintana ng kusina ng bagong bahay namin sa Quezon. Gumuguhit ng ginintuang parisukat sa sahig na puno ng art materials ni Emma sa magandang gulo. Tunog ng tawa ng mga bata mula sa likod bahay. Humahalo sa steady na RYTM ni Maria Luz na nagsasalat ng gulay para sa tanghalian. Huminto ako sa may pinto. Pinanonood ang anak kong gumagalaw ng may sigla at grasya na unti-unting bumabalik buwan-buwan. Mas makapal na ulit ang buhok niya kaysa dati. Nakapalibot sa mukhang kumikinang sa kalusugan at tunay na kaligayahan. Nawala na ang haunted look. Napalitan ng confident na babaeng pinalaki ko. Ang dating inilibing sa ilalim ng mga taon ng panggagago ni Gino. Tay, nakatitig ka na naman. Sabi niya nang hindi lumilingon. Ang pamilyar na pang-asar na nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa pagaling niya. Pinapanood ko lang ang tanawin, anak. Hindi pa rin ako makapaniwala na talagang nandito ka na. Sa labas ng bintana, nakikita ko si Jack na nagtuturo kay Emma kung paano maghagis ng perfect spiral. Meticulous na naipapasa ang football technique ng lolo nila. Sa edad na 8 at 6 na ngayon, nakibagay sila sa bagong buhay ng may resilience na taglay ng mga bata kapag sa wakas ay tunay na silang ligtas. Mabilis at brutal ang divorce. Nawala ang banta ni Gino tungkol sa custody sa sandaling marinig ng abogado niya ang recorded phone calls at makita ang bank statements. Ang lalaking umiwan sa terminally ill na asawa habang ginagastos ang pera ng tatay niya sa yacht party ay hindi talaga kawili-wili sa family court judges. Lolo, tawag ni Emma sa screen door. Turuan mo ulit si Jack kung paano mahuli ng maayos. Sandali lang, anak, sagot ko, tapos humarap kay Maria Luz. Kumusta ka ngayon? Totoo. Inilagay niya ang kutsilyo at humarap sa akin ng tuluyan. At nakita ko sa mga mata niya kung ano ang kinumpirma ng tests ni Yar Rivera 3 buwan na ang nakaraan. Complete remission. Pakiramdam ko ulit ako ang dating ako. Siguro mas mabuti pa, mas malakas. Tumunog ang kitchen timer, at hinugot niya ang tray ng pandesal mula sa oven. Recipe ni Marta, ang tinuruan ko sa kanya noon. May mga tradisyon na sulit pang panatilihin. Naalala mo ba ang sinasabi mo sa akin noong maliit pa ako at natatakot sa kulog? Tanong niya habang inilalagay ang mainit na tray sa cooling rack. Nalilipas ang bagyo, pero mananatili magpakailanman ang pamilya. Tama ka. Niyakap niya ako ng mahigpit katulad noon bago ang kasal at sakit. At takot ang lumikha ng distansya sa pagitan namin. Tungkol sa bagyo, tungkol sa pamilya, tungkol kay Gino. Hindi ko kailanman sinabing, sabi ko sa'yo, tungkol sa dating asawa niya. At hindi ko kailanman sasabihin. Sapat na ang pagdurusa ni Maria Luz nang hindi na nadadagdagan pa ng kahihiyan. Mas malakas pa ring nagsasalita ang restraining order kaysa sa anumang salitang maaari kong ibigay. Tay, nakascore si Emma ng touchdown. Pumasok si Jack sa screen door. Puno ng damo ang tuhod at purong saya ang mukha. Sa likod niya, gumagawa si Emma ng elaborate victory dance na ikatatawa ng lola nila. May touchdown celebration kaya dagdag pandesal. Anunsyo ni Maria Luz, hinihiwa ang generous squares na umuusok sa sikat ng hapon. Mamaya, habang nilalapitan ng gabi ang langit ng Quezon sa kulay kahel at rosas, 4 kaming nakaupo sa front porch swing na paborito ni Marta sa dating bahay namin. Nailigtas at muling itinayo dito kung saan nararapat. Nakasandal si Emma sa balikat ko, habang tinatanong ako ni Jack, tungkol sa mga bituin na nagsisimula ng lumitaw sa itaas. Ikwento mo ulit kung paano mo sinagip si nanay. Bulong ni Emma ng antok. Anak, si nanay ang nagligtas sa sarili niya. Tinulungan ko lang alisin ang mga hadlang. Katunayan na masamang lalaki na nawala. Katulad ng masamang lalaki na nawala. Inabot ni Maria Luz ang kamay ko. Isang gesture na naging shorthand na namin para sa pasasalamat at pag-ibig at uri ng bond na sinubok ng krisis. Winasak o ginawang hindi matitinag. Pinili namin ang hindi matitinag. Ito ang itsura ng panalo. Naisip ko habang pinapanood ang mga talukap ng mga apo ko na unti-unting bumibigat sa payapang gabi. Hindi ang sandali ng tagumpay,
Bagamat nakakabigay sa tisfay ang pagmamakaawa ni Gino, kundi ang mga taon ng tahimik na kaligayahan na sumusunod. Ang ordinaryong Martes ng gabi, kapag walang lumalaban para sa buhay niya, walang nanloloko, at ang tanging drama ay kung matatapos ni Jack ang gulay niya. Lumabas ang mga bituin isa-isa sa itaas. Parehong mga konstelasyon na pinanonood namin ni Marta mula sa parehong swing dekada na ang nakaraan. Noong kasing edad ni Emma si Maria Luz ngayon. May mga bagay na nagbabago. Natatapos ang kasal. Nabibigo ka sa mga tao. Sinubok ng sakit ang bawat paniniwala sa hustisya. Pero may mga bagay na nananatili. Ang pag-ibig ng tatay at anak, ang katatagan ng mga bata, ang kasiyahan ng pagpoprotekta sa pinakamahalaga. Bukas, magtatrabaho si Maria Luz sa Letes Design project niya, habang nasa bagong paaralan ang mga bata. Ayusin ko ang hardin na matagal nang gustong-gusto ni Marta, at baka simulan ko na ang woodworking project para sa dollhouse ni Emma. Normal na buhay, ang uri na sulit labanan. Ngayong gabi naman, nakaupo kaming magkakasama sa ilalim ng malawak na langit ng Quezon. 3 henerasyon na pinagbubuklod ng pag-ibig at sinubok ng apoy. Sa wakas ay ligtas sa kapayapaang pinaghirapan namin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakilik po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong opinyon sa comment section. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.